Para sa lahat ng nag-mine, PM is the key. Send nyo sa akin ang picture ng napili nyong damit plus confirmation ng ipinadala nyong bayad through bank or GCash. Bigyan niyo po ako ng 1 week for delivery kasi sabay-sabay ko pong pinapa-pick up sa delivery ang items para isang biyahe lang niya. Ate, may nag-PM. Nagtatanong ko sa next live selling mo raw, may items ka tulad ng winter jacket o kaya leather jacket. Sino nag-PM? Ang FB name niya ay Mr. Snowman. Mr. Snowman! Kung bibili ka ng jacket, pwede ka pang ihanap. Bigyan mo ako ng specs ng jacket na type mo. Anong kulay, size, kung may hood o kaya may mga bulsa. Pag nakahanap ako, isasama ko sa items na ibibenta ko sa next live ko, okay? Nag-okay na siya, ate. Okay, so paano mga suki? Hanggang dito na muna tayo. Sa Sabado ulit ang live selling ko. Wala ako for 2 days kasi mamimili ako ng items na hinahanap nyo. Miss Body Beautiful, noted po yung jumpsuit na gusto nyo. Madam Violet, noted rin yung branded na shoulder bag na gusto nyo. Salamat sa lahat ng nag-mine at nagbayad agad. Hanggang sa susunod na live, bye-bye muna! Enough ka na live, ate Jolina. Mamarkahan ko na tong items na nabili. Oo, please, Richie. Nakakapagod ding dumaldal sa live selling. 2 oras tayong live, ate. Mapapagod ka nga. Sige, iinom muna ako ng malamig na soda drink. Nakakauhaw mag-live. Natuyuan ako ng laway. Bakit ako na naman? Busy ako. Alam mo namang may tindahan din akong ukay. May pasok kasi sa school si Richie eh. Hindi niya ako masasamahan. Tsaka marami akong bibiling ukay items kaya kailangan ko talaga ng kasama. Alam mo sis, bakit hindi ka nalang bumili ng nakabox na? Tulad ng ginawa ko, mas makakamura ka. Mura nga. Eh hindi mo naman alam kung ano ang laman ng box o kahon. Yun lang. Pero sure namang iba't ibang items ang laman. Hindi kasi pwede dahil may specific item na hinahanap ang viewers ng online selling ko. At yun ang target kong hanapin sa araw na to para sa Sabado. May bago akong items na maibibenta sa online selling. Teka, tawagan mo si Enchong. Baka libre siya. Sa kanya ka muna magpasama. Sige na nga. Si Enchong na nga lang muna. Hello? Oh, bakit Jolens? Enchong, samahan mo naman muna ako. May items akong bibilhin sa pinupuntahan kong ukay-ukay store. Naku po, mahabang oras na naman yan. Don't worry, pamemerienda naman kita eh. Sige na. Ibibili mo ako damit. Enchong naman eh. Mamumuhunan lang ako para sa online selling ko. Ano ka ba? Hahanap ako ng murang item para hindi ka lugi. Sige na nga. Basta samahan mo ako Kasi medyo mabigat ang items na kailangan ko. Meron kasi nagpapahanap ng leather at winter jacket. Isipin mo naman, kung makabibili ako ng at least 4 na jacket, tsak mabigat yon. Tapos, dadagdagan pa ng iba't ibang klaseng bag. Naku, baka hindi ko na mabitbit yung items. Oo na, naintindihan ko na. Sasamahan na kita. Thank you. Basta libre merienda at isang damit na gusto ko. Pumbihira naman si ate. Bakit hindi ako sinama sa pamimili niya? Gagabihin na raw siya kung hihintayin ka pang umuwi galing school. Isa pa, ayoko rin naiistorbo ang pag-aaral mo. Hindi naman po ako naiistorbo, tatay. Sabi mo lang yan. Tingnan mo ang grades mo. Bumababa na. Kapupuyat mo para tulungan ang ate mo sa online selling niya. Hala si tatay. Tuwing Sabado lang naman ang online selling ni ate. Bumaba po ang grades ko kasi talagang mahirap ang mga test namin itong nakaraang grading period. Pues mag-aral ka mabuti. Hindi pwedeng katwira na mahirap ang test kaya bumababa ang grades. Dagdagan mo pa ang pagre-review para makabawi ka sa susunod na exams nyo. Opo, ang sungit mo ngayon ha. Richie, gusto ko lang na maging maayos ang pag-aaral mo. Pag natapos mo ang high school,
Pwede ka mag-apply ng scholarship sa kolehiyo kung matataas palagi ang marka mo sa card. Sige na nga po. Dadagdagan ko pa ang mga pagre-review para sa mga test. Mas gagalingan ko pa para maging happy ka. Pero sana talaga ay sinama ko ni ate sa pamimili niya sa ukay-ukay. May type kasi akong pares ng rubber shoes na gusto kong balikan noon pa. Enchong, tingnan mo yung jacket na nakahanger sa taas, oh. Kaya mo bang abutin? Aba, maganda nga. Black ang kulay. Malapad ang collar. Di putonis sa halip na sipir ang pansara. Ang cute, di ba? Mukhang kasya sa akin. Oh, akala ko ibibenta mo sa online selling. Hindi. Type ko yan para sa sarili ko, no? Ba, mukhang kakasya rin sa akin ah. Kunin mo na kasi sa hanger para maisukat ko na. Teka, mataas ang pagkakahangir eh. Magpa-assist tayo sa tindera. Teka lang ah. Miss, pa-assist naman. Pakibaba yung nakahanger sa taas. Yan oh, yan. Yan. Yung jacket na yan. Oo. Yung black na di botones. Hindi ko maialis ang tingin ko. Pakiramdam ko talaga. Para sa akin ang jacket na yun. Yan. Okay, salamat, miss ha. Oh, Jolens, ito na. Bitiwan mo na. Akin na. Ha? Ito nga oh. Eh, ang higpit ng hawak mo eh. Bitawan mo na nga. Akin na. Napahigpit ba ang hawak ko? Oo. Hindi ko sinasadya. Ano ba yung jacket na yan? Bakit ganun? Anong bakit ganon? Pag hawak ko, Oh, parang hindi ko na mabitiwan. puro ka naman kalokohan. Akin na. Isusukat ko na muna. Nasaan bang salamin dito? Titignan ko kung bagay talaga to sa akin. Ayun oh, dun sa malapit sa entrance may salamin. Dito ka na muna ha. Bantayan mo yung iba nating mga napamiling items, okay? Sige. Pagkatapos mo, isusukat ko rin ha. Parang type ko rin ng jacket na yan eh. Oo na. Diyan ka muna ha. Bakit ganun? Parang may yumakap sa akin pagkasuot ko nitong jacket. Parang may narinig akong tumawa na parang halimaw. Wala na. Siguro kung anong ingay lang na nakala kong pagtawa na kung sino. Pero maganda talaga tong jacket. Bagay na bagay sa akin. Kukunin ko nito. Isasama ko sa items na bibilin ko. Jackpot ako nito! Naku po, huwag niyong imay ng suot kong jacket. Hindi po ito for sale. Sa akin po ito. Binili ko talaga ito para sa akin kasi bagay eh. Ate, ang daming nag-PM. Gustong bilhin yung suot mong jacket ngayon. Ay naku po, sorry talaga sa mga nag-PM. Hindi talaga po for sale itong jacket. Pero tama kayo, maganda hindi ba? Bagay sa akin. Kahit na mainit ang panahon dito sa Pinas, masarap isuot. Malambot ang tela, magandang disenyo. Oh, balik na tayo sa items ko. Mga bag naman ang ibebenta ko. Richie, iabot mo sa akin yung pinakabagong handbag na nandyan sa estante. Marami talagang viewers ang online selling ni Jolens. Manonood nga rin muna ako. Total, wala pang customer tong ukay-ukay store ko. O paano? Mag-my na kayo. Itong handbag, 500 na lang. May free designer t-shirt pa. One size fits all. Kahit medyo chubby kasha. Made of stretch material ito. Ito namang backpack, 1,000 na lang. Mine na, bilis! Picturean nyo, tapos PM nyo agad sa akin. Mine! Kailangang bago yung isasend yung picture ha, yung kita ang live ko ngayon. At suot ko ang jacket na ito. Teka, ano ba yung nasa likod ni Jolens? Parang anino? Bakit may anino?
Ite-text ko nga si Richie. Alam kong siya ang nag-a-assist sa ate niya kapag nag-online selling siya. Tatanungin ko kung bakit may anino sa likod ni Jolens. Okay, it's a wrap! Tapos na tayo for tonight. Sa susunod na Sabado ulit, salamat sa lahat nagnangmine. Tulad ng dati, after 1 week ang delivery. Good night to everybody! Sweet dreams! Bye! Nai-off ko ng wifi. Pero ate, sandali. Oh, bakit hindi mo pa i-off ang ring light? Tinitingnan ko kasi kung ano yung anino na nakikita ni Ate Andrea. Anong anino? Tsaka, wala naman dito si Andrea? Nanood siya ng live mo, ate. At may nakikita raw siyang anino sa likod mo. Nagtataka naman ako. Kasi, napakaliwanag ng ginagamit nating ring light. So bakit magkakaroon ng shadow sa likod mo? Hay nako Richie, hayaan mo na nga yun. I-off mo na yung ring light. Nasisilaw na ako. Okay. Ayan, naka-off na. Markahan na natin yung items na naibenta tapos balutin na rin natin ha. Para bukas, didikitan na lang natin ng sticker para sa address ng customer, okay? Oo, ate. Siguro malabo lang ang video na lumitaw sa screen ng phone ni Ate Andrea. Kaya akala niya, may nakikita siyang anino sa likod mo. Nako, imagination lang niya yun. Talaga si Andrea, oh. Hayaan na nga natin siya. Richie, anong ginagawa mo rito sa kwarto ko? Bakit hindi ka pa natutulog? Richie? Bakit nakatingin ka lang sa akin? Dapat kang mamatay! Huwag, Richie! Bitiwan mo ko! Hindi ako makahinga, Richie! Ate mo ko! Papatayin kita! Nagagalimang si Richie! Lumayo ka sa akin! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Isingin niyo ako! Kung sino man ang nakakarinig sa akin, isingin niyo ako! Alam mo, panaginip lang ito! Isingin niyo ako! Julina! Julina, anak! Julina! Tatay, Julina! nasaan ka? Naririnig kita pero hindi kita makita, Tay! Tulungan mo ko! Tatay! Tatay! Julina! Julina, gising ka na! Julina! Sumisigaw ka! Ano nangyari sa'yo? Julina, gising! Anak, gumising ka! Tay! Tatay! Salamat po ginising niyo ko, Tay! Anak, ano nangyari sa'yo? Binabangungot ka ba? Napakasamang panaginip, Tay! Si Richie, naging halimaw! Sinasakal niya ako! Ay, nako. Baka naman kumain pa kayo ng marami pagkatapos niyong mag-online selling. Masama daw ba tulog ng busog? Pero uminom lang po ako ng malamig na soft drinks. Tapos natulog na ho ako. Ay, nako. Baka naman dahil sa jacket na yan. Ang init-init ng panahon, naka-jacket ka pa sa pagtulog. Naku, hindi ko na pala nahubad tong jacket. Ay, nako, tignan mo, pawis sa pawis ka na, oh. Oo nga po, tatay. Uhubarin ko na po. Magpapalit po ako ng pantulog. Basa ho ng pawis ang t-shirt sa loob ko eh. Ay, nako. Mabuti pa. Pasasamahan kita kay Richie. Gigisingin ko para dito siya matulog. Ha? Baka managinip ka na naman ng masama. Huwag na po, tatay. Huwag na po. Siguro naman po, hindi na ho ulit ako mananaginip ng masama. Bakit hindi mo suot yung black jacket nang mag-live ka kahapon? Binangungot kasi ako ng isang gabi. Natakot ako. Anong kinalaman ng jacket? Wala. Parang may kung ano sa jacket kaya hindi ko na muna isinusuot. Alam mo, ang mabuti pa,
Ipahiram mo muna sa akin. May overnight swimming kami sa Laguna. Baka malamig ang aircon sa kwarto kapag oras na ng tulog. Parang masarap gamitin ang jacket na yun. Magpapakit lang ako sa mga kasama namin. Hiram lang ha. Oo naman. Isasoli ko rin pagbalik namin dito sa Manila. Ay, sobrang nakakapagod ang swimming. Tapos sa pilitan pa akong uminom. Ay, tipsy na ako ngayon. Masarap ding mag-out of town paminsan-minsan. Bakit ba ganito tong jacket na to? Kahit suot ko, parang pumapasok pa rin ang lamig ng aircon dito sa kwarto. Ay, tinatamad na akong hubarin ng jacket. Sobrang antok na talaga ako. Sino yan? Bakit? Bakit ang dilim? Mga mata! Mapula! Sino ka? Bitiwan mo ako! Mamamatay ka! Hindi! Bitiw! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! At gusto mo maniwala akong may sanib tong jacket na to, Julina? Parang ganoon. Kasi narinig ng mga kasama ko sa outing na sumisigaw ako. Kaya ginising nila ako. Nataranta nga sila. Tapos nung hinubad ko yung jacket kasi pinagbawisan ako sa masama kong panaginip, nakatulog na ulit ako. Wala na yung halimaw na sumasakal sa akin. Nakatulog na ako ng mahimbing, kaya naisip ko na baka dahil sa jacket na yun. Kalokohan yan. Pero alam mo, Enchong, pareho kami ng naranasan ni Andrea. Hindi kaya may something nga itong jacket? Baka dapat sunugin ko na? Uy, wag. Ha? Ganda-ganda yung jacket eh. 500 kaya ang bili natin dito. Pero kasi... Alam ko na. Teka, ipahiram mo sa akin. Ako naman ang magsusuot. Sinisiguro ko sa inyo, wala itong epekto sa akin. Kung anumang mahika ang meron dito, hindi yung tatalab sa akin. Pwedeng nagkataon lang ang naranasan nyo ni Andrea. Inumin mo na yung kape mo. Salamat po sa kape, Tay. Kailan pa ba iniram ni Enchong yung black jacket? Nung isang araw pa po. Wala naman siya naikwento mula nun. Wala pa naman po. Yan ang sinasabi ko. Baka nagkataon lang ang naranasan nyo ni Andrea. Pero, papaano ho yung nakitang aninong itim sa live selling ko? Hindi lang ho si Andrea ang nakapansin noon, Itay. May ilang viewers akong nag-PM kay Richie. Sabi nila, may itim na aninong gumagalaw sa likuran ko. Tinatanong daw ng viewers kay Richie kung may iba pa kaming kasama sa live selling namin. At nung oras na yon, suit mo ang jacket? Opo, yung black jacket. Maganda nga kasing pamporma. Nakita nyo naman, hindi ba, Tatay? Oo, sadyang maganda talaga yung jacket. Hindi pa rin kayo naniniwalang baka may sumpa yung jacket? Ikaw ba naniniwala? Ayoko pong maniwala pero yung mga naranasan ko, paano ko po ipapaliwanag yun? At pati si Andrea, naranasan niya rin at parehong-pareho ang nakita namin sa panaginip namin, Itay. Alam mo anak, ganito na lang. Kapag ibinalik ni Enchong ang black jacket, isoli mo kung saan mo binili. Ho? Paano po kung hindi refund ang ibinayad ko? Sayang naman ho yung 500 ko. Ay nako, hayaan mo na yung 500 na yon. Kaysa naman hindi ka matahimik dahil sa itim na jacket na yan.
Ay, nako. Loko talaga yung mga barkada ko. Tuwing kukunan daw nila ako ng picture, parang may anino doon sa likod ko. Pag titignan ko naman ang kinuha na ng picture sa phone nila, wala naman akong makita. Ay, naku, puro kalokohan talaga. Nakatulog na nga. Antok na talaga ako. Bukas na ako maliligo. Hindi ko na rin huhubarit itong jacket. Kasi manamig ang aircon dito sa kwarto ko eh. Tamang-tama. Sarap sa pakiramdam kapag suot to. Ay, makatulog na. Enchong! Ha? Jelena? Ikaw ba yan? Bakit nanlilisik ang mga mata mo? Dapat kang mamatay! Ang mga kamay ko! Humahaba ang mga kuko at hindi ako makahinga! Bitiwan mo ako! Bago ako kay Judy Jelena! Akin ka na! Hindi! Bitiwan mo ako, Halimaw! Hindi ka si Jelena! Halimaw ka! Halimaw ka! Halimaw! Halimaw si Jelena. Nanaginip lang pala ako. Naging halimaw si Jelena at papatayin ako. Pawis na pawis ako kahit naka-aircon tong kwarto ko. Ang jacket na to. Ang jacket na to. Hindi, tatawagan ko si Jolens. Kailangan malaman niya ang nangyari. Ano ba naman tong si Enchong? Kung kailan nahihimbing na ang tulog ko eh. Hello? Enchong? Bakit Jolens! ka ba Jolens! Yung jacket! Yung jacket! ano yung jacket? Totoo, Jolens. Totoo, naranasan nyo. Anong totoo? Ginising mo ko ng alanganing oras para lang yan sasabihin mo na yan? Inubad ko ang jacket. Isusuli ko na sa'yo. May Ha? sa demonyo to. Dapat sunugin mo na to. O Enchong, ano bang nangyayari? Bakit ka natataranta? Ano naranasan mo, Enchong? Siguro nga tamang tatay mo, Jolens. Isoli mo na yan sa ukay-ukay store na binilhan mo. Kung ako sa'yo, susunugin ko na lang yan. Hoy, Enchong, 500 din ang bili ko dyan, ano? Susubukan ko munang isole, baka sakaling i-refund ang ibinayad ko. Or at least man lang pwedeng ipalit sa ibang item. O tapos, i-display ulit nila yan. At may bibili na namang iba. So? Hindi ka ba natatakot doon? Mararanasan din nila ang naranasan nating tatlo. Oo nga, tama ka rin dyan, Enchong. Andrea, puro ka tama. Wala ka bang sariling isip? Basta ako, hindi ko nahihiramin yung jacket mo. Ayoko nang maranasan ulit yung masamang panaginip na naranasan ko. Baka ikamatay ko pa yun sa susunod. Ako rin, Julina. Ayoko nang mapanaginipan ulit yung masamang panaginip na naranasan ko. Pero paano nga kung ibenta lang ulit yan ng may-ari ng tindahan? E di pagsasabihan ko siyang ibaon na lang ito sa lupa at huwag nang ibenta ulit. Buti kung paniwalaan kayo. Bahala na. Samahan niyo na ako. Saan? E di sa pagsoli nitong jacket. Eto na lang si Enchong. Alam mo namang araw-araw nagtitinda rin ako ng ukay-ukay. 2 lang kami ng assistant ko at hindi ko siya iniwang mag-isa ron. Baka kumupit pa sa benta. Sige, kami na lang ni Enchong. Basta huwag mo ipapahawak sa akin ang jacket na yan, ha? Ikaw ang magbitbit yan hanggang makarating tayo sa tindahan kung saan natin yan binili. Ay, hindi kami
kami nagtitinda ng ganyang jacket. Hindi dito galing yan. Wala lang po kaming resibo. Pero sigurado po ako na dito namin ito nabili. Oo nga naman, Lola. Yung sales lady mo, siya pa nga nagtanggal sa hanger niyan eh. Ay no, siya yun. Yung sales lady sa likod mo. Anong sales lady? Wala akong kasama ngayon dito. Naku po, Lola, huwag po kayo magbiro ng ganyan. Ay ano, sa likod nyo, tsaka... Nawala yung babae. Paano nangyari yun? Enchong, nakita mo ba? Nawala yung babae sa likod ni Lola. Walang ibang tao rito. Ako lang ang nagbabantay nitong tindahan. Lola, pero meron eh. May tao kanina sa likod nyo. Siya yung nag-abot sa amin nun. Nitong jacket oh. Kasi nakahangir dun sa taas. Hindi nga dito galing yan. Hindi ako nagtitinda ng mga jacket. Tumingin kayo sa paligid. May nakikita ba kayong jacket? Wala nga po ngayon. Pero nung araw na naghahanap kami ng jacket, meron po. Marami sa taas naka-display, naka-hanger ho lahat. Eh, umalis na kayo. Hindi ko tatanggapin yung sinusoli niyong jacket dahil hindi ko yan tinda. At isa pa, dito sa tindahan ko, no return, no exchange policy. Bawal magsoli ng item. Umalis na kayo. Sige po, iiwan na lang po namin ito rito. Hindi pwede. Dalhin nyo yan. Kung ayaw nyo na ng jacket, ipamigay ninyo. Itapon ninyo kahit saan. Basta, huwag ninyong isoli dito. At lalong huwag ninyong iiwan dito sa tindahan ko. Paano ngayon, Jolens? Anong gagawin natin dyan sa black jacket? Enchong, hindi ko talaga makalimutan yung babae sa tindahan. Biglang nawala. Teka, di kaya multo yung nakita natin? Ewan ko, naisip ko tuloy baka nag-hallucinate tayo, di ba? Dahil sa jacket na to. Kung ano-ano nakikita natin, kahit gising na gising tayo. Yun mismo. Baka yung mismong may-ari ng tindahan, imahinasyon din natin. Ewan ko, Enchong. Naguguluhan na ako. Ayoko nang iuwi itong jacket. Sige, itapon na lang natin dyan sa tulay. Malalim ang tulay na yan. Tsak aanurin niya ng tubig papunta sa dagat. Dun sa dagat, matutunaw yan sa alat ng tubig. Sigurado kang matutunaw to? Hindi. Pero ano malay natin, di ba? Sobrang alat ng tubig ng dagat eh. Pero hindi naman kaya mapulyot natin yung tubig kung basta na lang natin ito itatapon sa tulay? Marami namang nagtatapon ng kung ano-ano sa paligid eh. Ano ba naman ang isang jacket kung mapasama sa mga basurang... Hindi, Enchong. Hindi tama yon. Ayoko nang dumagdag pa sa mga taong walang disiplina at basta lang tapon ng kung ano-ano sa paligid natin. Diyos ko naman to. Hindi kung ganun eh. Anong gagawin natin sa black jacket na yan? Paano na, Jolens? Ayun. Yun ang sagot, Enchong. Ha? Alin? Saan? Yung truck ng basura. Dadaan sa harap natin. O tapos? Tapos, ihahagis ko itong black jacket sa truck ng basura para wala na tayong problema, di ba? Ay, akin na. Ako na maghahagis para siguradong shoot Sige. sa truck. Yan o. Ihahagis ko na ah. Teka, tatimingan ko lang. 1, 2, yun! Ayos! Goodbye, black jacket! Matapunan ka nawa ng gabundok na basura! Sandali lang. Ate, ikaw na ba yan? Maraming nag-PM sa page mo. Tinatanong anong oras ka daw magla-live selling ngayon. Ang tagal mo namang magbukas ng pinto. Richie! Bakit nang laki mga mata mo, Ate Jolens? Ang jacket! Ang jacket suit mo! Ah,
Oo, nasa kwarto ko to pagdating ko galing school. Akala ko nga iniwan mo talaga ron. Eh bakit parang gulat na gulat ka? Richie, hubarin mo yan! Hubarin mo yan ngayon din! Pero ang sarap ng feeling kapag suot to. Tama ka nga pala. Ang lambot nito at bagay rin sa akin, ate. Kanina pa ako tingin ng tingin sa salamin. Ang ganda ng feeling ko. Maganda ang jacket. At maganda rin ako. Hindi. Richie, hubarin mo na yung jacket! Akin na! Akin na sabi! Ayoko, ate! Bitiwan mo ang jacket! Richie, may anino ka sa likod! Kitang-kita ko! Ngayon lang! Nagpakita na naman ang anino! Hindi totoo yan, ate! Naalala mo nung nag-live ako? Nung una ko itong isinuot, nakita ni Andrea na may anino ako kahit maliwanag ang gamit nating ring light. Pati ang viewers ko, nakita nila ang anino. At ngayon nakita ko rin, Richie, hubarin mo na yung jacket. May sanib yan! May bad spirit na nakasanib dyan! Ayoko sabi, ate! Richie, makinig ka sa akin! Itinapon namin ang jacket na yan sa truck ng basurahan kanina. Tapos ngayon, nagulat ako. Kasi bakit ngayon suot mo? Ate, hindi yan totoo! Iyon ang totoo! Kaya hubarin mo na yung jacket. Ayokong mapahamak ka, Richie. Hubarin mo na yan! Hubarin mo na, sabi yan eh! Ayoko, ate! Akin na to! Ibinigay mo na sa akin to eh! Hindi ko ibinigay yan sa'yo! Itinapon na nga namin ni Echong yan kanina! Makinig ka naman sa akin, Richie! Ayoko! Kung talagang mahiwaga to, gusto kong ako mismo ang makaranas! Ano? Gusto kong makita ang nakita ninyo ni Andrea Techong! Hindi! Hindi mo alam ang sinasabi mo, Richie! Richie! Richie, buksan mo itong pinto! Makinig ka sa akin! Hindi mo alam ang ginagawa mo! Masama ang black jacket na yan! May sanib! May bad spirit na kasama! Richie, makinig ka sa akin! Ayokong mapahamak ka! Richie! Richie, suot mo pala ang jacket na yan. Tatay, bakit ganyan ang itsura mo? Nanlilisik po yung mga mata at may mga pangil kayo. Para mas madali kitang makuha. Huwag kang lalapit, tatay! Akin na ang kaluluwa mo! Hindi, tatay! Nasasakal ako! Akin na ang kaluluwa mo! Pinali mo ka, tatay! Hindi! Richie! Richie! Hindi! Richie! Richie! Richie, gising! Gising, anak! Gising! Richie! Gumising ka! Richie! Gising! Binabangungot ka! Tatay! Ate! Panaginip! Ang sama ng panaginip ko! Ang lakas ng sigaw mo. Kaya napatakbo kami ng ate mo rito. Hubarin mo na yung jacket. Ngayon mismo, susunugin na natin yan. Oo, ate. Ayoko na sa jacket na to. May halimaw tong kasama. Nakita ko sa panaginip ko ang itsura niya, ate. Papatayin niya ako! Ngayon, naniniwala ka na. Oo, ate. Sorry. Sorry, hindi ako nakinig sa'yo. Tama na yan. Akin ang jacket. Ako mismo ang susunog dito. Itay, bakit parang hindi natutupok ang jacket? Makapal lang siguro kaya parang hindi kinakain ng apoy. Oh, Buhusan kaya natin ng gas. tatay, tignan niyo. Ano yun? May lumalabas na mukha sa apoy. Tay!
Hindi niyo ako mapapatay! Ang halimaw sa panaginip ko! Paano ko nangyari? Ang apoy! Naging halimaw! Anong gagawin natin? Anong kababalaghan ito? Patayin niyo, tatay! Patayin niyo ang apoy! Lalo siyang nabuhay sa apoy! Hindi niyo mapapatay! Hindi niyo yan mapapatay! Ikaw ba ang gusto makipag-usap sa akin? Opo, Padre. Dala ko po itong black jacket na parang may sanib. Paano mo nasabi, Iya? Lahat po ng nagsuot nito, nakakakita ng anino kahit maliwanag ang ilaw o sikat ng araw. Pagkatapos kapag natulog na suot ito, binabangungot at sinasakal ng halimaw sa panaginip. Mahiwaga. Itinapon na po namin ito sa truck ng basura. Pero pag uwi ko po, suot po ng kapatid ko. At kagabi po tinangka naming sunugin pero lumakas ho ang apoy. At nakita namin ang mukha ng halimaw na nakasanib dito. Ang sabi niya ho, Padre, hindi raw siya mapapatay. Pwede nating sabihin, poses ng jacket. Ang huling gumamit ito ay nag-iwan ng bad spirit na siya ngayong sumanib sa jacket. O, Ang ganyang uri ng possession, hindi mapapaalis ng apoy. Dahil yung apoy, lalo lang siyang bubuhayin, lalo siyang maglalagablab. kung ganun, paano po? Ano po ang gagawin ko para mapaalis ang halimaw na nakasanib dito sa black jacket? Dalhin natin sa altar ng simbahan. Halika, sumama ka sa akin. Padre, natatakot po ako. Manalig ka, Iha. Pinakamakapangyarihan sa lahat ng Diyos. Ano man ang sumasanib sa jacket na ito, mapababalik natin siya sa lugar na pinanggalingan niya. Tayo na. Ano po ang gagawin ninyo, Padre? Babasbasan natin ng holy water ang jacket na ito. Pauusukan ko ng insenso. At aalis na ho ang nakasanib na bad spirit? Manalig ka, Iha. Walang hindi mapangyayari sa tapat na nananalig. Ipatong mo rito ang black jacket. Pauusukan ko na ng insenso. Padre, umapoy ang black jacket! Huwag kang matakot, Iha. Nasa tahanan tayo ng Diyos. Hindi niyo ako mapapatay! Mahimik ka, tubo ng kadiliman. Bumalik ka sa lugar na iyong pinanggalingan. Padre, sabuyan niyo ng tubig ang jacket! Holy water, ang banal na tubig. Yan ang pagputol sa kanyang kasamaan. Tama na! Bumalik ka sa diliman na iyong pinangunahan. Bumalik ka! Padre, tumigil ang apoy. Ang jacket, tupok na po. Nasunog na. Wala na ang nakasanib dito. At para makasiguro tayong wala nang mapeperwisyo jacket na ito, ibabaon natin to sa lupa. Yun ay kung papayag ka. Opo, payag po ako. Tutulungan ko po kayo, Padre. Ibaon na ho natin sa lupa para wala nang makagamit pa nito.